masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo? Yes, Mr. Chair. But Pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon? yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo? Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya? Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ano na yung talagang gusto niyang i-establish? Gusto niya i-establish na ano, like for example, magkakilala po ba kayo ng presidente? Malamang in-appoint siya ng presidente, i-appoint ba yan kung di yan kilala? In-appoint nga eh, in-appoint ng 2020 bilang PIDEA chief eh. Pagkatapos sa tanong mo magkakilala. Parang so, sobrang pangit ng line of questioning ni Jay Kong Hoon dito. Tapos well, ang ano dito, ang call out dito, kung sino man yung mga tao, kung sino man yung staff ni Jay Kong Hoon, actually, aside from nakakahiya yung congressman ninyo, nakakahiya rin kung sino yung mga staff nito. Sobrang fundamental ng question, parang, bobo naman ito ni Jay Kong Hoon, masyado. Sino yung nag-prepare ng questions mo, Congressman Kong Hoon? Pinapahiya ka nila, mukha kang tanga dito talaga, as in. So anyway, yun yung yung God Save the Queen, nandun yun sa ni Jimmy Guban. I-last natin yung ni Marcoleta, yung commentary ni Marcoleta dun sa Quadcom. Anuhin muna natin, panoorin muna natin yung hearing ng committee, ng Quad Committee, kung saan si dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva, no? Yung nagsasalita. Ito. Mga nasa taas. Ito si Jimmy Guban. Background lang kay Jimmy Guban. Si Jimmy Guban, pinaaresto yan ni PRRD before. Kasi parang nagbigay siya ng false intelligence tungkol dun sa magnetic lifter. So apparently, parang yan si customs broker siya eh. Pagkatapos parang humihingi siya ng pera, allegedly, humihingi siya ng pera para ma-release yung mga droga doon sa magnetic lifter. Eh hindi siya umubra. So ang pinili na lang niya maging whistleblower ko, no. Pagkatapos may kasalanan yan sa Senate noon before kasi na-hear na yan eh, yung tungkol sa droga-droga tsaka sa magnetic lifter na yan kinembot. Kasi naimbestigahan yun sa Senate. Ilang beses yan kasi sobrang inconsistent na mga statement niya nun sa Senate. Tangina Kotong King. Oo. So may article yung Inquirer about Jimmy Guban eh. Sabi niya, sino yung nagbigay ng tip na yan? Arestuhin yan. Sino yung nanghihingi ng pera na yan? Arestuhin yan. Sabi nga ni PRRD. O kaya yan nakulong. Si Jimmy Guban. O pagkatapos, siya ngayon yung witness nitong Quad Committee. Ayun. Anyway, panoorin natin saglit. Pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan. Mag-umpisa po nung ako ay kinausap ng napakasinungaling na reporter. At gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan, na si Mr. Paul Gutierrez. Na-develop ko po yung lahat ay grabe yung niya, no? Grabe yung confidence niya na magkwento sa if you're watching the Quad Committee, makita mo talaga kapag kayong witness kapag kayong witness ay pabor dun sa narrative na gusto nila, which is yung i-strengthen yung anti-Duterte narrative. Mabait sila dun sa witness. Kagaya nito, ayan, natatawa-tawa habang nagkukwento, talaga na-develop ko po ito, ineme, ganyan, parang wow, talaga. Na-develop mo sa kulungan yung intelligence report mo. Yeah. Pero hindi yan sasawayin ng mga congressman, Hindi yan sasawayin. Tapos, makita mo talaga yung confidence sila na magsabi ng storya. And then, kapag yung mga kwento nila, ire-rebat ng isang witness na hindi nila kachokaran, yung slightest na bagay na gagawin ng ibang resource speaker na hindi kanila, na hindi mag-forward ng anti-Duterte narrative. Napakahigpit nila. Iko-call out, sisigaw-sigawan itong putang inang abante na to. Ganun yung gagawin.
Ayan. Intelligence report hanggang sa dumating po ako sa National Bilibid Prison. Siguro ko po yan ay kagustuhan na ng Diyos. Takina yung mga ganyan, ano? Yung pati yung mga inaalaw nila na mga kagustuhan ng Diyos, ganyan-ganyan. Di ba? Pero pagka kunwari iba yung nagsalita niya, no, do not speak about what God wants. Just tell us the truth. Ganun yung magiging reaction nila for sure. Ganun yung magiging reaction nila for sure. Pero ito si Jimmy Guban, ilang beses niya sinabi, naku, kagustuhan po talaga ng Diyos itong mga nangyari. Itong intelligence report po na nakalap ko ay kagustuhan ng Diyos. Ineme, ganyan-ganyan. But I'm very sure, kapag ang nagsalita ng ganyan ay yung resource speaker or yung witness na hindi in accordance dun sa kanilang narrative, tatablahin nila yan. Tatablahin nila, sasabihin nila, no, don't talk about what God wants. Just tell us the truth. You have to be certain. Diba? Ganun yung sasabihin ng mga yan. Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison, may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. So, ibig sabihin mo ba itong... Tapos anyway, parang, wow, talaga, sino ka? Sino ka pa para pag-reveal ng mga information? Diyos me. Sinasabi mo na save the queen, that they wanted to be the next president, ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean their names. That family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya po, Kaya yung mga ganyang litanya na yung inaalaw talaga nila, may Diyos, may naghiwalay ang sa puti, ganyan. Kung iba yan, will they allow the resource speaker to speak that way? Hindi, wag mo na kami paikot-ikutin. Gaganon yan sila. Anong labada-labada, hindi labada pinag-uusapan natin dito. Putang ina, pati pagmumukha nito ni Kangkong, ano? Nakakairita, ina. Ano kayo nararamdaman ni Aiko Melendez dito? Parang, Aiko, if you're in trouble, blink twice. If you're in trouble, blink twice. ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May request, Your Honor, to the Honorable Chairman, maybe, Your Honor, if I am already prepared, dahil ilalabas ko po yan, kahit po with metrics in other sketches para po may labas po yan. Pero remember, kung si Alice Goyan tinatanong nila, bakit hindi mo masabi? Baka kailangan, di ba, pinasulat pa sa papel, ganyan-ganyan. Hindi, kailangan sabihin mo na dahil importanteng malaman, ineme, ganyan-ganyan. Papasulat pa, pipilitin pa yan para i-reveal. Diyos ko pa, alam naman natin mga Duterte yung tinutukoy nitong Jimmy Guban na kupal na to. Diyos ko. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila, not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko, pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon. Sadlaki po, kaya kanina po napapaluha ko eh. Dahil si Colonel Pardo from 1988, magkasama kami sa eskwelahan. Hanggang po sa maghiwa-hiwalay kami, pagkita namin ngayon ni Colonel Acerto, kami na lang ang buhay. And because of that, yan po ay totoong-totoo po na sinasabi ko. Dinidevelop ko po ng maayos at ngayon po parang may konklusyon na ako kung paano po yan ibigay. But Your Honors, my apology. Dahil hindi ko po kagad may bibigay because of security. Thank you very much, Your Honor. If I may remind Mr. Guban, kapag ang pakisagot lang ng direkta, wag na yung masyadong marami pa tayong masakalye, ha? Direkta lang. See? Ang gentle ng reminder, 'di ba? Ang gentle ng reminder. Mamaya doon sa interview yung sa part ni General Villanueva, tingnan mo kung paano sila mag-remind. Please answer the questions directly. Mr. Jimmy Guban, yes or no lang? Pamilya Duterte ba yung tinutukoy mo? Sorry. Tapos yung pinatapos talaga ni Ace Barbers yung buong drama na Diyos na ang kineme yung talagang gusto naghalo ang buti na lang yung pinatapos talaga yung buong buo, no. Pero kung iba yun, i-interrupt yun agad. No, hindi mo po pwedeng sabihin yan. Hindi mo anuhin yan, ganyan. Alam mo talaga na meron silang pinapalusot na script.
Your Honor. Maybe next time. Anyway, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, susunod na po na itatanong ko si General Wilkins Villanueva. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nag-retiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Ay, teka, sorry, hindi itong part na to. To the fact that there was this news report made by a certain ng regional office. Basis para sabihin na si General Villanueva ay kasama sa patong. Tama. Ano pa ang report na ibinigay? Bas, pero absolto, ang district collector. Si Villanueva raising his hand. Ayan, May I know what itong that part na is, General Villanueva? Mr. Chair, habang tinatanong ni Honorable Congresswoman Luistro, si Colonel Asierto, nabanggit niya ang pangalan ko as one of those na may patong sa sindikato. Sige, please explain. You have 2 minutes. Mr. Chair, nagsilbi ako ng 38 years. By the way, yung Asierto na tinutukoy dyan, yung Colonel Asierto na tinutukoy dyan, yun yung tinuro ni Guban na nagpalusot ng mga magnetic lifter na merong sangkaterbang shabs nung panahon ni PRRD. So before, magkaaway yan si Asierto at saka si Jimmy Guban. Ngayon, parehas na silang magkakampi na sila. Magkakampi na sila. Ayan. Tapos ngayon, itong si Asierto, tinuturo niya si General Villanueva na bayad sa pagki-clear kay Michael Yang. Si Michael Yang ay tinuturo nila na drug lord na kaibigan kuno ni PRRD. Na pinoprotektahan daw ni PRRD. Ayan. Laban sa insurgency, anti-terrorism, kidnapping, at illegal drugs. Never na pumatong ako. Kaya kong tumingin kahit kaninong mata na wala akong pinirahan kahit kanino. Now, bakit ko daw kinlear si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Now, tinanong ni Honorable Congresswoman Luistro, si Colonel Asierto, ano ba ang report na ibinigay mo kay General, kay CPNP? Ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama ni Alan Lim at Johnson Chua. Johnson Chua is a personality. Kasama po siya sa kaso. Alan Lim is a personality na nahuli sa Cavite Clandestine Laboratory. Just because kasama mo yung Alan Lim and Johnson Chua na wala ka pang pinapasok na ebidensya na related sila, ipapasok mo na agad ang pangalang Michael Yang. In fact, walang information na pumasok sa akin na Michael Yang is involved. Point of order, Mr. Chair. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo ha. I-compare ninyo yung napaka-gentle na reminder ni Coco Pimentel na hindi man lang in-interrupt si Guban tungkol sa Save the Queen kinembot na hindi naman pala siya magsasabi kung sino. 'Di ba? Versus itong ano na to, itong interruption ni Benny Abante. Ano pinapaliwanag ni General Villanueva? Siya ba o si Michael Yang? Mr. Ba, pinapaliwanag mo? Sarili mo? Sarili ko, Mr. Chair. Paliwanag mo yung sarili mo. Yes, sir. Ba't mapagin ka na ibang pangalan dito? No, Mr. Chair, kasi Ngayon na lang ako. Mr. Chair, ang Ngayon na lang sinabi ako nagsalita ha. Hindi ako nagkasalita kanina pa ha. Yes, Mr. Chair. Ang sinabi kasi Ang kupal, sobrang kupal. Sobrang kupal ni Abante, putang ina niya talaga. As in, ay, sorry, Barbers. Yeah, si Barbers pala. Sorry. Si Ace Barbers, ayun. Yung kanina, yung napaka-gentle na pagsasabi ni Ace Barbers kay Jimmy Guban. 'Di ba? Ayun mo, next time answer directly ganyan. Pagkatapos niya magsabi na, save the queen. Pagkatapos, gusto ng Diyos, ganyan. Pagkatapos, naghalo ang pula sa puti na labahin, ganyan. Yung mga ganun siya. Yung mga mataling haga niyang mga pagsasalita. Di man lang siya in-interrupt na parang, can you please go straight to the point and tell us the truth? Diba? Pagkatapos ngayon, ito si Abante, galit na galit kay General Villanueva
na bakit siya nagsasalita about others, ba't hindi siya magsalita, ba't hindi niya i-defend yung sarili niya. Kung di rin naman ba't tangat kalahati itong putang inang abante na to, sana makagat mo yung dila mo. The reason why pinayagan ni Ace Barbers na magsalita si General Villanueva, because is being alluded to by Asierto na siya ay binabayaran ng mga Duterte para protektahan si Michael Yang. E di syempre, yun yung subject matter. Kung ina mong matanda ka, buwisit ka. Syempre, yun yung subject matter. Inevitably, kailangan mo talagang i-explain yung relationship mo kay Michael Yang, relationship mo sa mga Duterte, para malatag mo na hindi ka binabayaran. Diyos me, tas parang ang sinasabi niya, kasi naglo-lawyer ka para kay Michael Yang, nag-aano ka para kay Michael Yang, parang, alam mo naman, i-defend niya yung sarili niya na hindi niya minimension si Michael Yang. Si Michael Yang nga yung subject matter ni Asierto para sirain yung integridad ni General Villanueva. Tapos tingnan mo hindi pa tapos mag-explain si General Villanueva and this asshole is already shouting. At ayaw niya nang ituloy yung explanation ni General. Why? Because it makes so much sense. Yung explanation ni General Villanueva, klaro. Diba? Later on kasi, in-explain ito ni General Villanueva na hindi naman kasi talaga lumalabas si Michael Yang doon sa mga listahan namin. Hindi naman talaga lumalabas si Michael Yang sa mga listahan namin. At that time, hindi siya kasama sa inaresto, kasi wala siya doon hindi siya part ng target. Ngayon, kung kunwari, meron kayong bagong ebidensya laban kay Michael Yang, di huliin natin. Hindi rin naman sinasabi ni Villanueva na inosente si Michael Yang eh. Ang sinasabi lang niya, na nung time nila, hindi kasama si Michael Yang kasi there was no report against him. At hindi naman niya sinasabi that there is gonna be no report against him in the future. Ang sinasabi niya, kung sa tingin ninyo, meron kayong nag-gather na ebidensya na magsasabi na ganito si Michael Yang, di huliin nyo na. Ano ginagawa natin dito sa committee na to? That's an after the criminal. Meron na pala kayong mga ebidensya dyan eh. Diba? Ayan, anyway. Patapusin lang natin si General Villanueva. Kasi ni Colonel Asierto, patong ako dahil ikinlir ko si Michael Yang. So, as far as I'm concerned, Mr. Chair, wala akong kahit anong information about Michael Yang. Nagbigay siya ng information kay General Bato, kay General Aquino. So, Alan Lim, involved sa illegal drugs. But, Mr. Chair, baka pwedeng maipakita natin, kasi pinatawag kasi ako sa Malacanang noong 2021 para i-explain yung aking saloobin tungkol kay Alan Lim. Baka pwedeng ma-flash natin, Mr. Chair, yung alleged Alan Lim na picture na Mr. Chair. Okay, yes. He is lawyering for Michael Yang No, Mr. Chair. No, Mr. Chair. General Villanueva, may I just ask you to refrain from speaking because the committee members feel that you are lawyering for... Kasi, pagkatapos si Barbers magro-rule because of what Abante feels? Diyos me. He is defending himself na inaano nyo sinasabi nyo, nabayad ako, di ba yun yung sinasabi ni General Villanueva, nagsasalita ako kasi sinasabi nyo, nabayad ako para i-clear si Michael Yang. Ang sinasabi ko, hindi. And so, it is necessary to explain the circumstances of Michael Yang. It's not lawyering for Michael Yang. It is protecting himself. Paano niya makaklaro yung sarili niya kung hindi siya po pwedeng magsalita para kay Michael Yang? Diba? Bagsak sa survey ang si Mang Kano sa distrito niya, kaya HB yan. Ay talaga ba? Talaga ba? Sana naman, Diyos ko po, huwag nyo nang i-elect yung asshole na yan. Please, 6th District of Manila naman, huwag nyo nang iboto yung asshole na yan. For someone. No, Mr. I Chair. just allowed you to speak because your name was alluded Yes, to. Mr. It was Chair. mentioned in the questioning propounded by Congresswoman Luistro. Yes, so, Mr. Chair. yun lang ang iyong sabihin, no? This is tyranny, ano? This is tyranny talaga sa sa Quad Committee. Pinagbibintangan na ako dito, niyuyurak na yung pagkatao ko dito, pag mag-e-explain ako, ayaw niyo akong bigyan ng enough space para i-defend yung sarili ko. Ito naman si Ace Barbers. Alam mo, sa totoo lang, mga ganitong klaseng mga tao na nakapag-aral ng batas, ito talaga yung magde-demotivate sa'yo para tanggapin yung ganyang uri ng profesyon eh.
May isip mo, hindi nakakatalino yung pag-aabogado eh. Diba? Because why do you have people like this? Hindi lawyer si Barbers. Hindi lawyer siya. Hindi ba siya lawyer? Teka. Fact check nga natin. Ace Barbers. Baka yung tatay niya. Ace Barbers. Education. Akala ko lawyer si Barbers. Kaya naman pala. Teka lang educate. Oo nga. Hindi siya lawyer. Graduate siya ng, hindi nakalagay dito eh. Graduate siya ng Poli-Sci sa Lasal. Tapos, meron siyang master's degree in public administration and governance from UP. Hindi nakalagay na lawyer siya. So, malamang dito lawyer. Pero kasi siya Alpha Phi Beta siya sa UP. Usually, mga APB, nag-College of Law. Ayun, APB siya sa UP. Kaya I assume na lawyer siya kasi nga alam ko APB to. APB to, Alpha Phi Beta. Barber siya. Hindi siya lawyer, ayan. Walang abogado dyan sa Quadcom, puro abogago. Sabi, talaga ba? Akala ko talaga lawyer siya, kaya siya yung pinili na kaya siya yung pinili na chair. I thought, abogado siya. Hindi pala. Okay. Si Akop ang lawyer kaso vice chair, sabi ni Michael. Hindi rin naman nakaka-inspire si Akop, no? Hindi rin naman nakaka-inspire si Akop, Diyos me. Ayun. Anyway. Wala nang iba. Do not speak in behalf of whoever. Yes, sir. Mr. Chair, for the sake of accuracy, can we please confirm first from Colonel Asierto if he is included dun sa pumapatong? Mr. Chair, andyan pa ba si Colonel Asierto? Colonel Asierto? Ayun si Luistro, lawyer. Yes, sir. Yes, Mr. Chairman. Yes, ang tanong ni Congresswoman Luistro, kung included ba raw sa iyong statement na may mga patong itong si General Wilkins Villanueva? Ang sinasabi ko po is clear niya si Michael Yang at si Alan Lim dun sa sinasabi niyang statement sa Malacanang. Ngayon, bakit niya i-clear? Kinausap niya ba si Michael Yang? Kinausap niya ba si Alan Lim at that time? Bakit niya clear? Kasi inutos sa kanya ni Bongo saka ni Presidente Duterte. So yan ang iyong basis para sabihin na si General Villanueva ay kasama sa patong. Tama po ba? Opo, dahil pinotektahan niya yung dalawa eh. Ayan, very clear ang sinabi ni Colonel Asierto. So, yes, Mr. Chair. You can actually defend yourself. I'll give you 1 minute to do that, General Villanueva. Ito, Mr. Chair, yun explain ko nga, sir, Mr. Chair. Bakit ko kinir si Michael Yang? Kasi wala akong information eh. At siya ang nagbigay ng information about Michael Yang. Hindi naman niya sinabi sa akin, Mr. Chair. Sabi ni OVP is going down, that's for sure. Wala kayong say sa corruption nila. Sabi ni Max O1. Meron bang corruption imputation ang COA doon sa observation nila, Max O1? Pwede nating pag-usapan yung corruption na tinutukoy mo sa OVP? No problem. Would you like to come up, Max O1? Pwede natin pag-usapan yan. Bilis, akyat na. So, ano po yung basihan ninyo ng corruption sa OVP? Akyat Max O1 ha. Ayan na yung link. Ayan na yung link. Pag-usapan natin yung corruption sa OVP. Ano ba yung basis niyan? Tapos i-lead mo kami. I can Google naman for you. Ayun. I don't have information about Michael Yang. Yung kay Alan Lim, Mr. Chair, kasi
Mr. Chair, I was trained ng facial recognition sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. And part of that module is facial recognition. Yung pinasok kanina doon, Mr. Chair, na picture na dalawa, ang laki ng difference. Receipt? Receipt daw yung proof ng corruption? Receipt yung proof ng corruption? How does it demonstrate na yun yung ano? How does that demonstrate na may corruption yung sa resibo? Meron bang ano? Meron bang bilis ano naman? Bilis. Okay, that's the answer. Resibo? Anong sabi sa resibo? Puta, may resibo na nga pagkatapos corrupt pa rin. Akyat Max 01. Akyat. What about the receipt? Wag nyo kasing ina-assume na ano na sa totoo lang hindi namin magets kung paano tumatakbo yung utak ninyo. So ngayon, kung gusto niyo maintindihan namin kayo, o sabi mo receipt ang proof ng corruption. Tell us exactly how the receipt can demonstrate corruption. Hindi namin kayo ano, magkaiba kasi tayo ng wavelength eh. Magkaiba tayo ng takbo ng utak. So hindi mo po pwedeng i-assume na naiintindihan namin. Exactly, receipt. Okay, so what about it? Hindi namin gets. Sorry Max 01. Kailangan mo i-explain ng mas malinaw sa amin kung bakit. Bilis, akyat na. Akyat na. Akyat natin mo, mag-isa lang ako. Wala pa nga si Sas eh. Ayan. Diferensya, Mr. Chair. Okay, sige. Pag-uusapan natin yan sa next hearing. Meron pa kasi tayong isang topic today and our resource persons are here since this morning. Ayan. Okay, anyway. So, ano na tayo dito, no? Yung hindi na, meron pa pala isang part. Pakisagot lang ng direkta. Wag na yung masyadong marami pa tayo. Ayan. So anyway, yun yung explanation doon ni ano. 'Di ba, ang dami nagtatanong tungkol diyan kay Michael Yang. Si Michael Yang bakit ano ganyan. Drug lord, kaibigan ni PRRD, ganyan. Yung explanation ni General Villanueva explains a lot tungkol doon sa relationship ni Michael Yang. Doon sa mga allegation tungkol kay Michael Yang. Ang sinasabi niya, there was really no intelligence report against Michael Yang. Hindi nag-e-exist 'yon. So, noong nagkaroon ng arestuhan before, kasi ang ini-insinuate nila, merong arestuhan na dapat kasama si Michael Yang na hindi nasama si Michael Yang. Kasi kinlear nga daw nito ni General Wilkins Villanueva. So, sabi ni General Wilkins Villanueva, paano hindi ko siya i-clear? Wala ngang information against him. Wala ngang information against him. Ngayon, ang problem dito, kung kunwari si Asierto ay merong information, bakit hindi niya sinama or in-inform si Wilkins Villanueva about it? So it could have been part of their official intelligence report. Ganon. Tapos anyway, sinabi nila dito kasi parang meron ka bang meron ka bang report nung isang raid? I think it was there, if I understand it correctly, it was supposed to be a raid na dapat kasama si Michael Yang na hindi siya kasama. Kung may report daw ba yon? Sabi niya, wala na kasi 20 years ago pa yung tinutukoy nila na report. I got the answer to my question. Thanks all, sabi ni Max. Kaya pala tatanga-tanga ka, Max eh. Anong na-answer mo? Anong na-answer mo? Wala kaming nakuha sa'yo. And I'm pretty sure, kaya mo sinasabi yan kasi ayaw mong ma-examine. Ayaw mong ma-examine yung sagot mo. Ba't ka kumakaripas ng takbo? May idea po ba ang madla kung sino si Mary Grace Piatos? Sabi ni Paulo L. Wala.
Wala. At saka hindi naman Mary Grace Piatos yun eh, Mary Grace Piatti. Yun yung sabi nung taga-COA. Mary Grace Piatti, why yung dulo, hindi Piatos. Si Akop lang yung nagsabi ng Piatos. Hindi ka nanood ng hearing ano? Hindi ka nanood ng hearing. Piatti yun, hindi Piatos. Kumaripas ang takbo kasi walang maipakitang receipt, sabi ni Kid Wanderer. True. Yung mga gano'n, I got the answer. Pero, ano ba yung issue mo in the first place? Hindi mo demonstrate kung ano yung issue mo in the first place pagkatapos may nakuha ka na sagot. Nakaiba rin kayong nilalang. Kakaiba rin kayong nilalang, ano? Diyos me. Tain na naman, Max O1, nakikichismis ka na lang, mali pa. Ayun. Pagkatapos, ito namang mga kakamping, kaya obvious na ano, no, they wanted to make it, ano, no, parang, they really wanted the acknowledgement receipt to be questionable. So immediately, nung napansin ko na yan, nung si Akop, nung ina-examine niya yung mga receipts, sabi niya ito, Mary Grace Piatti, ganyan, Mary Grace Piatos. Tapos paulit-ulit na sinasabi, Mary Grace Piatos. Alam mo na parang nag-aano sila, yung, ay, pick upin niyo to, Mary Grace Piatos, gawa-gawa lang nila acknowledgement receipt, ganon. Ganon yung gusto nilang pick upin. Pero hindi nila pinick up na kinorek siya nung taga-COA tungkol doon sa pangalan ng Mary Grace Piatos. Na Mary Grace Piatti yon, hindi Piatos. Y yung dulo, hindi S. Ayun. Pero they wanted it to appear Mary Grace Piatos, parang yung Mary Grace na restaurant, tapos Piatos. Ayun. So, after no, naka-ready na yung mga memes nila. Naka-ready na yung mga memes nila. You're getting into my nerves when you say the word kakamping. Yung mga bobong nila lang katulad ng mga tangang Democrats sa US. Ayun. Diyos me. Asan na? Ang tawag dito, Max, akyat ha, pagka napag-isip-isip mo na kailangan mo dagdagan yung ano mo. Okay? Anyway, tuloy na natin to. Yung part na interview naman ni, ano, yung interpellation, question and answer ni Kong Hun kay General Villanueva. Kasi ito talaga nakakagigil talaga to. Nakakaasar din to eh. Yung pasakali, ha? Direkta lang. Please answer the questions directly. Mr. Jimmy Guban, yes or no lang? Pamilya Duterte ba yung tinutukoy mo? Sorry, Your Honor. Maybe next time. Anyway, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, susunod na po na itatanong ko si General Wilkins Villanueva. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nag-retiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo naka-assign? Come again, the date, Mr. Chair? Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as a OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, area Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya so definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair. Eh. Noong 2001, ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari may alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair? Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao. Malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao?
Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo? Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yun, kilala niya po kayo? Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya? Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na Ano na yung talagang gusto niyang i-establish? Gusto niya i-establish na ano, like for example, magkakilala po ba kayo ng presidente? Malamang in-appoint siya ng presidente, i-appoint ba yan kung di yan kilala? Tapos parang, gusto i-establish na meron talagang something doon sa relationship. In-appoint nga in-appoint ng 2020 bilang PIDEA chief Pagkatapos sa tanong mo magkakilala. Parang sobrang pangit ng line of questioning ni Jay Kong-hoon dito. Tapos well, ang call out dito, kung sino man yung mga tao, kung sino man yung staff ni Jay Kong-hoon, actually aside from nakakahiya yung congressman ninyo, nakakahiya rin kung sino yung mga staff nito. Kasi parang talagang hindi niyo ba tinulungan yung amo ninyo? Ba't ganyan magtanong yan? Diba? Hindi tinulungan yung amo ninyo. Diyos ko. Teka lang, eto na, pachismis na tayo. ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi nyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Meron po ba kayong tally ng panahon na yun ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But, alam mo, sa totoo lang, itong part na to, dito talaga gumuhulat ng respeto ko kay, bad trip naman ako talaga dito kay Jay Kong-hoon. Pero I mean, yung minimum standard sana ng brains, na takang-taka siya, na parang, PIDEA ka, ba't hindi mo alam kung sino ang patay, ganyan-ganyan. Ang nagbibilang po ng patay yung PNP. Data po nila yun. Kasi hindi ko guess yung parang, bakit hirap na hirap tong i-let go yung issue na yun? Why is it so difficult for Jay Kong-hoon to understand yung ganong kasimpleng bagay? Dapat alam niya nga na yung mga, di ba nga yung mga data na yan? Inaano pa yan? Under oath pa yan pagka nire-release ng PNP? Grabe yung vetting process na pinagdadaanan ng data na yun. Bakit wala kayo niyan? Bakit? Sobrang fundamental ng question. Parang, bobo naman ito ni Jay Kong-hoon. Masyado. Sino yung nag-prepare ng questions mo, Congressman Kong-hoon? Pinapahiya ka nila. Mukha kang tanga. Mukha kang tanga dito talaga. As in. And not say anything dun sa namamatay nang wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation sa police po yan, Mr. Chair. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba kayo ini-inform ng Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo ng PNP? Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Jew
Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, tinuturo mo PNP? Sila yung may information about deaths sa yung death under investigation, Mr. Chair. But it is about drugs. We cannot say if it's Tapos yung ganyan yung namimiloso po. Yung namimiloso po si Kong Ho. Na parang, sabi mo, akala ko ba pagka drugs ikaw? O bakit pagka pag pinapasa mo sa PNP, ganyan. Hindi niyo ma-distinguish yung operations at saka yung policy. Hindi niyo ma-distinguish ni Kong Ho yung operations sa policy. Tapos tanga-tanga na lang. Wala siyang alam. Basically, meron kasi siyang may involvement kasi yan, alam naman natin lahat. Na talagang tinitira lang niya si former President Duterte. Kasi during that time, 2019 is meron siyang tawag nito, meron siyang involvement dito sa narco-politicians. Mga floating laboratories sa Subic. Yep, sa Subic. Actually sa Zambales to kung mababasa niyo tong ito, ilalagay ko sa yan. So nandiyan sa yung sa legacy.senate.gov. So may press release dito sa mas ilagay Revolution Against Corruption sa private chat may ilagay para maklik ko. Hindi ko makiklik sa comment section. Yeah. So press release niya ni Gordon yan. Binanggit nga niya dito na sabi niya, for example, the narco politicians identified by the president was Kong Hun who won 4 seats. Sabi niya. Yan. Tapos, totoo. Yan? Pinangalanan niya kaya galit na galit yan kaya galit na galit yan si J. Kong Hun. Kasi collateral yan ng war on drugs Well, wala na siyang magawa diyan kundi mag-deny na lang. Meron naman siyang dito is ito sa Hindi, meron ginagawa ngayon. Ayan, performance level siya sa Quadcom. Ayan. So yan. Sinabi pa niya yan. Si to ang nagsabi? Narco politician identified by the president was Kong Hun who won 4 seats. And there were rampant vote buying from Subic to Santa Cruz and Olongapo City. Because of that, it is dangerous for us now because Zambales is a coastline province right next to Scarborough Shoals. It would be easy to bring in drugs. Zambales and other strategic areas that are conducive for smuggling could become part of a cartel, just like the Cali cartel, he added. Gordon added. Ayan. Kasi nung time ni PRRD kasi tinatap. May 23, 2019. Yep. Ayan. So ganyan na lang kagalit niya lalo pag binabanggit niya yung pangalang Duterte, talagang gusto niyang ma-involve, gusto niya lumabas dun sa bungangan ng mga resource or mga witnesses, resource person or mga witnesses. Kupal kasi yan. So klaro. Kaya kaya di ba nung parang binrot up ng isang resource speaker yung billions na shabu lab, billions worth of shabu na bust sa Zambales noon? Wala akong pakialam, hindi ako natatakot sa inyo, nagagaganyan si Kong Hun. Yung talaga, yung parang siga siya. Parang sobra kang galit para sa taong walang kinalaman sa droga. Bakit galit na galit ka? Hindi ako natatakot sa iyo. I-comment mo na merong hulihan na nangyari sa Zambales and what not. Pero bakit galit na galit? Yung reaction, di ba parang bakit totally random yung explosion niya. Of course, alam natin hindi yun random. Alam natin na may tinatago ka kaya ganyan yung reaction mo. Ayun. Anyway, revolution sabi mo? Usually naman kasi pagdating na sa mga ganito, lalo na yung tawag nito, mga representatives, mga congressman, karamihan sa mga yan. May mga may mga tauhan din mga yan. Hold on. May sasabihin ako sa'yo dito sa chat. Okay. Yan, so may mga tao kasi mga yan. May mga tao, very systematic mga yan. Siyempre, kung mababasa mo dun sa sinabi ni yung press release ni Gordon nung 2019 May 23. Di ba sinasabi niya dapat binabantayan ng PDEA. Nabanggit na yan doon sa hearing ni President Digong na kulang talaga ang tao ng PDEA. Nabanggit na yan doon sa Senate hearing 2 weeks ago. Pero hindi dapat ang binanggit niya dito is PNP. Busy ang PNP that time na directing yung mga pusher ganyan.
walang masyadong nakakapagbantay sa mga kupal na to kasi karamihan naman sa mga official ng PNP or mga law enforcement sa isang congressional area or sa isang province. Kaibigan kasi nila yung mga minsan papatungan na. Oo. Yung Zambales kasi ano na yan para nakuha na nila yung Zambales sa mga magsaysay. Dati ang mga politicians sa Zambales, karamihan magsaysay. Natalo nila Konghun Parang ang daming Konghun sa Zambales parang may vice governor, may mayor. Ano yan, cartel na rin kasi yung family nila. So mahirap kasing magsalita dito dahil hindi pa pwedeng mag-release ng papel, pero confirm yan ng different executive agencies, lalo na sa law enforcement na involved talaga yan. Hindi ko alam kung paano nila namatahi yan, nasa taas mga yan pero may pangalan sila sa matrix. Nagkumpul-kumpul talaga. Anyway, Revolution, wait lang ha, i-play lang natin to, tapusin natin tong immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po ba si Colonel Acerto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Paano po kayo nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-narcom ako, nag-PDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua, at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab Raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab Raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang sa itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, pero kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun is sa PDEA? Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon sa operation ninyo? Yeah, operation. Before the actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Acerto? Balik tayo sa Mr. Chair. Doon 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yun kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Acerto is yung information coming from his informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw... Kaya nga ang mali doon ni Acerto, kung meron siyang ganong information, dapat vinalidate niya. And then, at that point, hindi na talaga makaka-refuse si General Villanueva na dapat isama mo to kasi validated na tong information na to. What will stop? Ang tanong, what will stop Acerto na hindi i-validate? 'Di ba? Dapat tinatanong nila si Acerto doon na parang was that information that you are saying validated? And when it was validated, did you forward it to Wilkins Villanueva? Hindi ba dapat ganun yung tanungan? So ngayon, parang sasagutin ni Wilkins Villanueva, either i-deny niya, huli, na wala man akong natanggap na information from you at all. 'Di ba? O pagkatapos, sa part ni Acerto, ang kailangan niyang i-prove na meron siyang binigay na information at na-validate niya yung information na yun kay Michael Yang. 'Di ba? Hindi ba dapat ganun? Ayun. Anyway, binobobo tayo ni Jay Kung. Ikaw ang may information on being an operative for so long. Kung ikaw ang may information on dapat... Ngayon, hindi na siya nakikinig, nagbabasa na ng text kasi nawala yung line of questioning niya na
hindi nag-connect hindi niya na-establish yung connection ni Michael Yang doon sa 2004 incident vis-a-vis yung 2020 na clearance na ginawa ni Wilkins Villanueva. Dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanta ka na ng validation. Kasi ikaw may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sir, sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayalde at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different. Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. NBI, PIDEG. NBI, AFP. Yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yung Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence. O ayan, edi patay kayo ngayon. Ang daming basis pala ni Wilkins Villanueva na i-clear si Michael Yang. Ang tanong doon, si Asierto, kung meron siyang information about Michael Yang, ba't hindi niya validate? Pero interesting no, kasi sinabi rin ni Wilkins Villanueva na nagsasubmit lang ng report si Asierto kay General Bato. Ayan. Ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Ito sobrang bobo. Sobrang feeling ni ano. Sobrang kupal niya na dito. Feeling ni Jay Kung meron siyang something. Namin niyo po. Yes, Rage. Ano may sinasabi ka, ano? Ay, revolution against corruption? Keep going. Okay. Mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po. Mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang. Ito na yung full display of kabobohan ni Jay Kong Hoon. My God. Kasi yung mga staff ni Jay Kong Hoon na grabe, pinahiya nyo ng bonggang-bongga ang inyong boss sa mga moment na ito. O kung kayo naman ay nag-prepare ng maayos and it's all Jay Kong Hoon, ayan, nakakahiya pa rin kayo. Ayan. Lalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Yung pagdating dyan sa part na yan, he just pull the trigger. Wala nang connection yung mga previous niya na tanong dun sa sinasabi niya na to. Gusto na lang niyang gusto na lang niyang wala na kasi siyang wala na sa loob ng ng question yung gusto na lang niya palabasin na hindi na covered nung progression ng questions niya yung wala na siya sapat ng questioning. Tama. At saka ang purpose din ng pagpupush niya ng ganyang mga statement ni Kong Hoon para lang i-cater yung mga hindi naka-follow ng story about nito nung panahon ni PRRD. Marami. Lituhin yung viewers. Yes. Halimbawa ako, everyday talaga ako nung nagpa-follow during the time nung 6 years. So, alam mo naman yung kwento kasi dinidisclose talaga ng gobyerno noon ang mga nangyayari, di ba? Talagang kahit kasi inaano din sila, inaatake, pero dinidisclose para malinis at walang ano. I mean, ibig sabihin,
wala kaming pinagtatakpan. Ngayon, hindi naman lahat ng tao that time kasi nagpa-follow. So ngayon, ipupush ito nitong Quadcom ang ganyang narrative. Hindi naman na nila matitibag yung talagang Duterte supporters. Ang ikinikater na nila dito is yung mga, alam mo yun, yung parang hindi naman talaga nakaalam ng mga, ano ba talaga nangyari? One bite na lang. Yeah. One bite na lang. Yeah. Gusto na lang nilang pagmukhain na something is wrong, ganyan. And you're gonna be it's gonna be too complicated for you to catch up. Correct. Ganon. At saka, syempre, preparation din yan dyan sa ICC na kasama nila ngayon. Joey, baka pwede mong i-display yung link na yan yung class. Yes, Revolution, sorry. I think may link ako na sinend eh. So pakita mo na lang yung 6 and 7 kung pwede mong i-highlight. Well, gusto ko lang i-redisplay ulit na involved tong kupal na to. Itong chairperson na to. Just in case. Sa PNA yan. So, hindi pa naman sila nagtatanggal. Eto, Duterte bears 46 government officials linked to drugs. 6 and 7. Baba na lang. Ay, ito, listahan. Yeah, ayan. sa 6 and 7 yan. Legitimate yan. Oo. Ilocos Norte, Aguinaldo. Ay, grabe ba? Ang dami pala Ilocos Norte, no? Hindi, dalawa. San Rafael, Bulacan. Number 6. Yeah, ayan. 6 and 7. Sambales, Mayor Jefferson Fernandez Conghun. And Congressman Jeffrey D. Conghun. Siya to, no? Itong Jeffrey D. Conghun. Yeah. Yan siya. Yan. So, lahat ng ng law enforcement agency na confirm yan, binalidate yan. Kaya ganyan na lang kakupal yung tao na yan. Sir, naalala niyo ba kung nakasulat yan? Sila? Kinasuhan pala sila. Ayun, no? File complaints before the Office of the Ombudsman against the 46 officials. Anong nangyari sa status ng mga kaso nito? Yan yung panahon ni Aguirre. Yan yung panahon ni Aguirre, Joey. Yep. Di wala na si Aguirre nito. 2019 na eh. Part pa siya that time. Tapos after niya, nag-resign na rin si Aguirre. Aguirre resignation. That time. Kasi maalala mo, tumakbo yata si Aguirre sa kung ano man yung Wala na, resign na si Aguirre niyan. Ayan, no, April 6, 2018 siya nag-resign. Wala na si Aguirre niyan. Hindi na si Aguirre may hawak niyan. Or yan ba yung time na naglabas ng Matrix si Salpanelo? I don't remember. Basta isa yan sa mga ganyang event that time. Pero wala na si Aguirre dito. Definitely hindi na involved si Aguirre. April 6 nag-resign ng 2018 si Aguirre. I remember Aguirre really left the PRRD administration early on. Hindi siya naman talaga siya nagtagal. Ang pumalit nga sa kanya si Maynard Guevara. Maynard Guevara, oo. DOJ Secretary. Natolgen na ngayon. Solicitor General. Yeah. Ay, siya ngayon yung Solicitor General. Yeah. Ayun. Anyway, i-share ko yan, yung link na share ko yan sa wall ko. Teka lang, tapusin natin to. Hindi lang. Bilang PIDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong ma-damage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala ko ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Hindi ka nga korte, kupal. Natawa ko dito. I'm pretty sure ang ibig sabihin dito ni Jay Conghun, hindi ka kayo nagsagawa ng investigasyon. Kasi ganito yan, Jay. Diyos ko po. Wala man lang tumapik dito kay Jay Conghun, tangina. Mukha ka ng tanga talaga dito. As in, hindi ka ba lang nagsagawa ng ebidensya? Bakla, hindi nagsasagawa ng ebidensya. Hindi ko tangat ka lahat. Fabrication yon, bawal yon, illegal yon, tanga. I'm pretty sure ang minimili ni Jay Conghun ay ang minimili ni Jay Conghun ay yung magsagawa ng investigasyon. Nag-imbestiga na nga si General Villanueva, nag-vet na siya.
'Di ba? Since wala namang validated information na nakarating sa kanya tungkol kay Michael Yang, upon clearing him, ang sinasabi ni General Villanueva, nagtawag siya sa mga different intelligence unit ng gobyerno to see if there is any information that would be detrimental to Michael Yang. Kaso wala, ganon. Ngayon, so meron ng certain level na investigation na ginawa si General Villanueva. Ngayon, ang gusto sabihin ni Kong Hoon, ba't di ka kasi nagawa ng ebidensya? Bakit siya magagawa ng ebidensya? Magawa ng investigasyon. Hindi po pwede magsagawa ng ebidensya kasi fabrication ng evidence yon. Idiot. Ayun. Sobrang ano to. Parang mini Rafi Tulfo. Grandstanding na lang mga to. Oo. Kasi meron na rin kasi silang end goal. Nandun na, sinaswak na lang nila lahat ng sinasabi nila para hindi lumayo dun sa end goal nila. Na lahat ng Duterte and associated sa Duterte at hindi lang sa Duterte, buong Davao ay mapabagsak. Tingnan nyo yan, pag napanood nyo yung buong napanood ko na rin yan kasi alam mo yung nararamdaman ko nung pinapanood ko yan, gusto ko talagang basagin ng TV ko. Kabobohan in full display. Ito yung dalawang isa sa tatlong congressman na kinabibisitan ko pag nagbubukas ako ng ng TV. Yan, si Jefferson Kong, yung Ortega na nandun, saka yung General Acop na kupal, yung mahilig magsalita. Pulis din ako. Putang ina, wala kang pakialam. Anong ginawa mo ng pulis ka? Ha? Nirespeto ba si Acop sa police force? Hindi naman namin naging boss yun. So we don't give a shit. Wala nang parang affinity kasi sabagay matagal na yata siyang no? Yes. Baka DDS yung staff ni Kong. Sabi nito, oo nga. Kayo pala tunay na bayani. Diyos me. Okay, i-play natin ulit tapusin na natin to. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Bawal nga po yun. Magsagawa ng ebidensya na maayos para malamang pag nag-fabricate ka ng evidence, lalabas talaga kahit sinong gusto mong lumabas dyan. Diyos me. Gawan nyo nga ng mga soundbites to sa TikTok at gawin yung katatawanan tong kabubuhan nito. Correct. This should be highlighted. Kailangan maano to, yung part na to, na parang, malamang J. Kong Hoon! Diyos ko, kung si Jose Rizal yung gusto kong gawing kriminal dyan, pwede ko siyang gawa ng ebidensya kung yung gusto kong gawing kriminal. Kundi ka rin naman tangat kalahati. Diyos ko. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael and si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil ina-point niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. I beg to disagree. Sinungaling po kayo. Ang dapat hindi lang po. Antayin niyo pong i-recognize kayo bago niyo po kayo magsalita. Tingnan mo parang kasing kupal din mga hearings sa Senate. Don't let it talk. Hindi, pero alam mo yung Senate kahit papaano medyo fair pa doon yung objective lang Sa Senate kahit papaano medyo fair pa sila doon. Dito sa sa Congress wala, babuyan talaga. Babuyan talaga as in. Alam mo Joey kung bakit gano'n na parang fair pa ang Senate. Ano yan nakikiramdam pa at naglalaro. Bakit? Marami kasi dyan din na nasa Senado ngayon gusto maging presidente. Kumbaga, kasi onti lang kasi sila doon Onti lang sila doon and meron talaga silang mga airtime na mahahaba. And also, because I think dahil nga onti sila, mas mazero in talaga yung mga issue. So they don't have a wider space para mag-monkey doon. So kaya pansinin mo yung sa Senate mas maiigsi yung inquiry doon Kasi mas prepare. Plus the fact that I think yung mga Senate staff are more competent compared dito sa mga congressional staff. Kasi yung mga senador kaya magbayad niya ng mga mas matatalinong abogado kaysa dito sa mga senador na to na I'm sure they can pay good lawyers pero hindi naman kasi didikit yung mga lalo na yung lawyer na magaling putang ina ang boss mo si J. Kong Hoon. I don't think it's gonna appear well do sa kanilang credentials pagka ganun yung sitwasyon. Ayun. So I think it's really more of konti kasi yung tao sa Senate, mas marami silang staff, mas capable sila to get better staff for complete staff work. And that is why they are able to zero in dun sa issues. At maaaring hindi kasing, kumbaga malilimitan nila yung pagiging convoluted ng mga issues kumpara dito sa Congress. Kasi dito sa Congress, talagang inuulit-ulit lang nila yung recycle lang nila. And they just want to ask the same question using different approaches. Ganon.
Kaya may panahon pa si Aiko, umatras. Yes, well, meron lang exception dun sa Senate kung pagdating sa sa staff. Although may confirmation naman na talagang equipped na sila sa mga dating staff na nandun, yung lalo na yung mga nag-stay. Pero kung pagdating kay Risa Contiveros, yung Rafi Tulfo, paniniwala ba natin prepared na equip yung mga kupal na yun? They're not. Sino mo si Risa Ontiveros, I mean kahit gaganon-ganon siya, whatever she is saying is being dictated by another. 'Di ba? Yun yung sinasabi rin ni Attorney Harry Roque na yung lawyer sa likod niya, yan talaga ang brains ni yan talaga ang brains ni Risa. Pagkatapos ito naman kay Rafi Tulfo, kasi syempre ang ma-attract lang rin naman nila yung lawyers that would believe in them. 'Di ba? That would believe in the capacity of Rafi Tulfo and or someone so ano lang rin, kumbaga law of attraction yan. Pwede. Law of attraction yan, syempre. Ayun. Anyway. Tapusin na natin ito. Alam po natin na talagang ang dahilan po ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, mamaya po, I reserve my right to ask questions later. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Tonghon. Before we acknowledge the next... Diyos me! Joey, may ribata sabi ni Tonghon about sa utang na loob at bakit na-absuelto. Ano bang katarantado ang pinagsasabi ni Tonghon? Imaginein mo si Secretary ng DOH sa panahon ni Duterte, sino nga ba si DOH Secretary hate na hate ng mga tao na hanggang sa dulo naging Secretary ni Duterte? Sa DOH ano ba yan? Duque. Kinasuhan. Appointed ni Duterte yan. Ano ba pinagsasabi niyang utang na loob? Yep. Diba? Hindi naman niya na-demonstrate Actually, wala namang na-demonstrate si Tonghon. What he wanted is to establish yung fact na kaya niya kinlear dahil may utang na loob siya sa mga Duterte. Ngayon, nagkaroon ng tanungan and I think General Wilkins Villanueva was able to sufficiently explain kung bakit niya kinlear si Michael Yang. Kasi I think tanga-tanga rin kasi to si kung kunwari ganito yan Tonghon ganito yan J. Tonghon. Okay. Kung ako ang magtatanong kay General Wilkins Villanueva, una tatanong ko, nagki-clear ba talaga kayo ng mga tao sa drugs? Is it a practice within PIDEA to say that this person is cleared sa drugs involvement? Ngayon, depende sa answer ni Wilkins Villanueva. Sasabihin niya, well, it's not a standard practice. Clear namin siya dahil sa ganitong sitwasyon. Okay, then that will warrant, why do you have to approach Michael Yang differently compared to other personalities? Nag-clear din ba kayo ng ibang mga personalities na involved sa ganyan-ganyan? Or bakit limited lang sa kanya? I mean, ganun yung dapat yung tenor ng pagtatanong. J. Tonghon, kung nakikinig kayo dito, huwag kayong tatanga-tanga mga putang ina nyo. Ganun dapat yung mga pagtatanong. Ngayon, kung gusto mong gisahin si Wilkins Villanueva, ang tanungin mo, gaano ba karami yung mga personalidad na kinlear ninyo? Is it a standard practice? Doon mo hahanapin yung irregularity, putang ina mo. Ganon. Hindi yung parang, hindi, kaya mo kinlear yan kasi may utang na loob ka. Paano kung standard practice pala yun sa PIDEA na ganun? Diba? Ang pag-confirm naman dyan sa pag-clear na yan. Depende naman yan sa intelligence gathering, kung ano yung mga effect ng intelligence gathering ng law enforcement, halimbawa sa PNP. Ba pwedeng merong may nakalap na na intelligence na si paring Mike is involved sa ganyan. Tapos doon naman sa PIDEA, dahil kulang sila ng tao, most likely wala silang intelligence information regarding doon sa tao na yun. Kaya automatically makiklear yan. Pero hindi ibig sabihin yan may mali yung PIDEA. Kaya sinasabi nga niya kanina na
And also, it doesn't mean that it's gonna be cleared forever. Kung na-clear ka ngayon, ibig sabihin ngayon, for the time being, walang ano sa'yo. Magiging ano siya, magiging babagsak yan sa watch list. Oo, pero as soon as we get a validated information, nasangkot ka dito, di masasangkot ka, di ba? Ngayon, ang hindi ko rin naman maintindihan dito sa mga to, ngayon sinasabi nila drug lord tong si Michael Yang. Okay, fine. Drug lord si Michael Yang, meron na kayong mga evidence. Was there an effort to really like file cases against, I mean, legitimate question, hindi ko sure, baka mamaya nag-file na pala sila. So, are there cases filed against Michael Yang? Are there lookout orders against Michael Yang? Meron na bang investigation? Meron na bang information filed against him? Diba? To answer that, nakalink sa kay kay First Lady Bakit kakasuhan? Si First Lady, isang bastonero ngayon sa Malacanang. I don't think kakasuhan yan as soon as possible. Nakalink siya sa First Lady, bakit siya ginagamit? Yun nga. Michael yata yung nakalink sa First Lady. Michael at saka Michael Yang actually. Okay. Pareha silang may link sila doon. So antayin natin yung mga ibang palabas ng ibang vloggers. Hirap kasi mag-release agad So isa-isahin lang natin. Pero hindi na akong ipapasa sa sometime. Antayin mo muna sila ang mag-first move. Tingnan natin. Ayun. Anyway, tayo pwedeng maging puting ahas sa everyone pero soon may bibigay ako sa'yo. Sige. Abangan natin yan. Message mo lang ako. Ayan, sarap kasi ng luto ng nanay niya. Adobong kangkong. Kung ayaw yan palitan ng taga Sambales, sasama talaga ang mga impression ko sa mga tao sa Sambales. Ako, iisipin ko na narco state ang Sambales. Well, they have floating laboratory in Subic. Doon nakatambay. Active pa rin hanggang ngayon? Nahuli na siya noong 2016, tapos noong 2020, another floating laboratory was caught. Well, I don't know, parang wala uling-hulihan dun so hindi ko alam. Sa Sambales pala ang Olongapo, hindi siya maganda, kulang sa kaunlaran, sabi ni Blank Page. Nung dati, yung Subic, very progressive kasi, di ba, dating US base, dating base militarya ng mga Amerikano. So parang progressive siya, tapos maraming resort, ganyan. Taga siya si Direk Daryl. Maraming quarry, maraming quarry. Tumambay ako sa Sambales for a very long time kasi nga, home break ko yan diyan ako natutong mag-surf. So talaga, halos, pag tumambay ako diyan buwan. Tapos almost every weekend nandyan ako. Ganon. Teka, sige kwento ko lang ha. Nung kasagsagan ng aking surfing life diyan sa Sambales, talamak rin ang drugs. Talamak rin talaga ang drugs. This was before PRRD. Personal experience ko to ha, kasi meron akong mga kakilalang surfer na napatay talaga. And nung chinek yung bag niya, tong namatay na guy na to, nung chinek yung bag niya, punong-puno ng droga yung backpack niya. So apparently, parang nagpupush siya sa Sambales at saka sa LU. Ganon. Kasi ang surf scene, sa totoo lang ang surf scene, maraming drugs dyan Maraming drugs. Kasi nga, grabe yung party culture, ganon. Kasi maraming gustong maki-lifestyle sa surf. Kasi nga, cool, maganda, masaya, ganyan-ganyan. Ang daming mga sexing babae, machong lalaki, ganyan-ganyan. Ako kasi siniseryoso ko yung surfing. So ngayon, ako, syempre, hindi mo po pwede na lasing ka kasi hindi ka makapag-surf kinabukasan. Ganon. So ako, while magiinom ako ng bonggang-bongga, hindi talaga ako I've never done any yung mga ganyan-ganyan, yung mga droga-droga, yung shabs or whatever, kahit tikim, hindi ko talaga tinry. So nung nagsusurf ako noon, magpapahinga ako. Magiinom ako ng bonggang-bongga para makatulog ako ng maaga, para makasurf ako ng kinabukasan ng bonggang-bongga. Ganon. So, yun. Pero, rin kasi talaga, ma-party rin kasi talaga yung mga tao sa surf scene. Maraming party, lalo na pag weekend, maraming turista, ganyan-ganyan. So, yung mga gusto makimingle-mingle sa surfing lifestyle, ayan. Sabi ni Baste. Oo nga, yan yung mga yan yung mga bro. Tawa ka ng tawa kasi gets na gets ka.
Sabi ni, nagkausap kami ni Baste, sabi niya, kasi iba nagsasurf din yon. So sabi niya, oo, pero ayoko nung ayoko masyadong maraming tao kasi ayoko nung mga bro, yan. Yung mga ganon ako, Diyos ko po, sila yung mga, yung mga pakulyan, yung mga kliyente ng mga tolak. Ayun. Anyway, sabi ni tawag dito, sabi ni Kang Brothers, mga surfer din naliligo. Ay, may kilala akong surfer na bonggang-bongga na super popular. Hindi talaga siya naliligo. Patingin ng surfer body pics mo back then, sabi ni Coffee Break. Ay, nako, may abs ako noon. Sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam kung maibabalik pa natin yung mga panahong nawala. Ayan. Ikaw pinapatamaan ni Crank Ma'am Joey, sabi niya. Hindi, sotel yan si Crank Brothers. Nang aasar lang talaga yan. Ayun. So anyway, yun lang. So yung Sambales, just to prove my point na marami kayong drugs dyan sa Sambales. I saw it with my own 2 eyes. Ayun. Okay. Pakita na. Patingin. O sige, kapag ka naka 50,000 followers na ako sa pag naka 50,000 followers na ako sa YT, kasi ako ngayon sa YT 41,000 followers. Pag naka 50,000 followers ako, ipapakita ko yung picture ko na nagsasurf pa ako. Ayan. Si Jericho. Si Jericho, nakakasabay ko yan sa Sambales before. Ayun, na mag-surf. Ayan. Ganyan yata talaga, Miss Joey, pag nagkakaedad na nahihirapan ng maibalik ang magandang alaala ng kaseksihan. Oo. Di kami naniniwala sa resibo ng surfer pics. Ayan. Pag nag 50,000 ako, papakita ko. Promise. Ayan. Hello, Placido Pilosopo. Hello. Ayan. Okay. Ayan. So anyway, panoorin natin yung kay Marcoleta. Oh, ganda nun. Panoorin natin yung kay Marcoleta. 11 minutes lang naman yun 11 minutes lang. Ayan. Okay? Anyway, meron bang gustong umakyat dyan? Baka meron mga gustong umakyat dyan na gustong mag-share ng kanilang mga kinembot? Ayan, galit na galit si Marcoleta. Ayun. Pati si Attorney Vic, grabe rin yung pangkikriticize ni Attorney Vic dyan sa Huadcom Ayun. Which, by the way nyo naman si Attorney Vic, yung mga less popular na mga PDP at saka mga candidates, si Attorney Hinlo, si Attorney Lambino. Si Attorney Lambino, anti-war yan Kaya, for that reason alone, okay siya sa akin. Baka pwede, Joey, interviewin nyo rin yung mga candidates na yun, isa-isa, para makatulong din sa popularity since marami namang nanonood dito. Tingnan natin. Oo, tingnan natin. Si Attorney Hinlo at saka si Attorney Lambino. Ganda ni Ma'am Joey, di sana mausaw. Ayun, walang hagdan. Teka, ito, bigyan ko kayo ng hagdan. Bakit yung mga taga-Facebook user lang ang nakikita ko? Hindi ko nakikita yung ninyo. Ayan lumalabas lang true. Ayan Facebook user. Ayun, Jimmy Bondok. Nakita niyo yung mga campaign materials ni Attorney Jimmy Bondok? Nakakaaliw. In fairness. Magaling yung mga nag-iisip ng materials ni Jimmy Bondok. Ni Attorney Jimmy Bondok, nakakaaliw. Ipe Salvador sabi ni Maria Reyes Z. Ang tawag dito, kahit yun, ang kasi kay Ipe, popular na siya regardless. Pero interviewin niyo pa rin. Alam mo yun? Sabi ni Manang New. Hi Joey, baka po pwede manawagan sa pamilya ng kamag-anak ni Dan Fernandez na kung maaari, wag mo nang palabasin yung mama. Nakakangilo talaga. Sabi ni Doc Lorena, ano ba naman itong English ni Dan Fernandez? Meron namang hindi naman talaga tayo perfect. Meron naman talaga mga mga, di ba? Hindi naman yan yung first language natin. Kaso ang lala nung kay Dan Fernandez, no? Ako nga, Amerikana, Joey. Hindi naman ako ganun kagaling mag-English. Di ba? Pero hindi naman wala pa rin kagaya ni Dan Fernandez. Oo, Diyos ko. Ayan, Pastor Kibuloy, Joey, ayan. Si Pastor Kibuloy, in-endorse na siya ni PRRD. In-endorse na siya ni PRRD. At ikakampanya raw siya ni PRRD sa buong Pilipinas. So, yun. Ayan. Okay. Good job.